Year 1998 hanggang 2001, sa iba't ibang lungsod sa Vietnam, ay sunod-sunod na lang ang mga kaduda-dudang pagpanaw na tinatansyang umabot ng mahigit 13 katao. Una ay wala pang nakakaalam kung konektado ba ang mga insidenteng to. Hanggang sa nakumpirma nila na gawa pala ito ng isang serial killer. At ang nakakagulat ay isa pala itong babae. Siya si Le Thanh Van. Sa unang tingin pa lang sa kanya ay hindi siya kaduda-duda at madali din siyang pakisamahan. At ang katangiang ito ang ginamit niya para mabitag ang mga biktima. Pero paano nga ba niya nalusutan ang batas sa loob ng 3 taon? Tara, samahan niyo ako muli at sabay-sabay nating pakinggan ang kaso ni Le Thanh Van, ang kauna-unahang female serial killer sa Vietnam. Ang Saigon o ang Ho Chi Minh City ay ang pinakamalaking lungsod sa Vietnam. Matatagpuan dito ang malalaking business companies at financial hubs. Sikat din ang Saigon dahil mayaman ito sa kasaysayan na ngayon ay nakahilera na sa mga museo, lalong-lalo na ang mga wartime artifacts at architecture. Ang lungsod din na ito ang may pinakamalaking population sa Vietnam. At dito nga isinilang si Le Thanh Van noong December 5, 1956. 8 naman sila lahat na magkakapatid at siya ang panganay sa mga babae. Normal naman ang paglaki niya at mailalarawan siya na isang aktibong bata. Subalit, sa murang edad pa lang niya ay may kakaiba na siyang pag-uugali. Isang agresibong bata si Le Thanh Van, matigasin ang ulo at suwail. Kahit nga mga magulang niya ay hindi siya makontrol. At mas lumala pa ang pag-uugali niya noong siya ay kabataan na. Nakapag-aral naman siya hanggang grade 12. Subalit, hindi na siya nakapagtapos. Dahil sa kalagitnaan niya sa grade 12, ay nag-drop out na siya. Noong 19 na taong gulang na si Le Thanh Van, ay nag-aral naman siya sa Military Dental School. Pero naging pasaway din siya dito. Illegal siyang tumakas sa military school at doon naman siya nagtago sa abroad. Ngunit nahuli din siya at sinentensyahan lang ng 6 na buwan sa re-education camp. At matapos naman niyang makalabas ay nagkaroon na siya ng iba't ibang mga trabaho. Ngunit sa ibang kadahilanan ay hindi din siya nagtatagal. Year 1979 ay naaresto naman siya sa Ho Chi Minh City dahil sa pagpapanggap niya bilang army captain para makapangloko ng ibang tao. Sa panahong to ay hindi pa naman malala ang kanyang krimen, kaya agad din siyang pinapalaya. Year 1984 ay nakapag-asawa na siya at nagkaroon ng 2 mga anak. Pero maaga din siyang naging byuda. Taong 1989 ay pumanaw ang first husband niya. March 1990 ay muli na naman siyang naaresto dahil sa pamemeke niya ng mga posisyon, ranggo, certificates, ibang mga documents at pandaraya niya sa mga ari-arian ng ilang kakilala. Sa mga kasong to ay sinentensyahan lang siya ng 18 buwan. Ngunit ito pa lang ang simula ng crime spree ni Le Thanh Van. Ang mga pangloloko niya ay gagawin na rin niyang habit at wala siyang pakialam kung ang mga bibiktimahin ay mga kakilala o malapit niyang kaibigan. Year 1991 nang ikinasal naman siya sa second husband niya na si Le Van Minh. May 17, 1992, ang kakilala niyang si Miss Boy Chong ay bigla na lang isinugod sa ospital matapos itong kumain ng chicken noodles. Huli nitong nakasama si Le Thanh Van. Kalaunan ay pumanaw rin si Miss Chong sa ospital. Ang biglaang pagpanaw niya ay pinagdududahan naman ng mga kamag-anak at pinaghihinalaan nila si Le Thanh Van. Kaya ang babaeng to ay kinasuhan sa sinapit ni Miss Chong. Subalit, dahil sa kawalan ng physical evidence, kaya hindi siya nakonbekto sa kasong murder. Ngunit nakonbekto lang siya sa kasong fraud. Napatunayan kasi na bago pala pumanaw si Miss Chong, ay niloko pala ito ni Le Thanh Van. At sa kasong to, ay nakulong lang siya ng 4 na taon. Ngunit, sa taon ding to, ay bigla na lang ding pumanaw ang second husband niya na si Le Van Minh. Pinagdududahan man siya ng pamilya, ay hindi pa rin siya makakasuhan dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga pangloloko ni Le Thanh Van sa mga kakilala ay naging pangkabuhayan na niya. Sa pagkakataong to,
ay pinaghusayan pa niya ang mga pagplano at pagpili ng mga bibiktimahin para maiwasan na niya ang makulong muli. At sa mga mata ng mga kakilala niya at mga kamag-anak ay mailalarawan siya na isang matulungin na babae at madaling pakisamahan. Walang kaalam-alam ang mga ito na kinuha lang pala ni Lethan Van ang mga tiwala nila. Naghihintay lang siya ng tamang tiyempo sa pag-atake sa kanyang mga posibleng biktima. Taong 1998 na nang magsimula ang mga insidenteng makapag-link kay Lethan Van sa 13 murder cases. At ang first known victim niya ay ang ina ng kakilala niyang si Dean Van Cam. Una ay nagkakilala sila ni Cam sa isang military hospital. Nagkausap sila dito at naging magkasundo. Subalit, noong nalaman na ni Lethan Van na nagmamayari pala ng dental clinic ang pamilya ni Cam, ay agad siyang nagpanggap. Ipinalabas niya kay Cam na isa daw siyang dentista, dating nakapag-aral sa Germany at marunong magsalita ng 7 wika. Agad naman niya nakuha ang tiwala ni Cam, kaya siya ay inibitahan nito na magtrabaho sa dental clinic nila sa Longkan District. At dito na nakilala at nakarelasyon ni Lethan Van si Diu Dan Quang, nagtatrabaho rin sa clinic. Sa ikli ng panahong pagkakilala nila ay agad na silang nagsama at ang lalaking to ay magiging isa sa mga instrumento ni Lethan Van sa paggawa niya ng krimen. Ngunit dumating ang mga buwan na naging matumal na ang dental clinic, kaya naisipan ng may-ari na si Vothy Lee na magtanggal na lang ng isang empleyado. At ang napili nito ay ang ka-live-in ni Lethan Van na si Quang. Ang desisyong to ay hindi naman nagustuhan ni Van at nagalit siya sa ginang. Isang araw ay bigla na lang itong nawala ng malay matapos itong uminom ng tinimplang lemonade ni Van. At agad naman itong isinugod ng mag-live-in partner sa ospital. Para kunwari ay nag-alala sila at hindi rin sila mapagdudahan ng pamilya ng biktima. Subalit, muli silang bumalik sa klinik at ninakaw nila ang mahigit 900,000 Vietnam dong ng ginang. Matapos nito ay mas naging sabik pa si Van na tumapos ng buhay at naging sunod-sunuran lang niya ang ka-live-in na si Quang. June 2, 1998 ay biniktima naman niya ang kakilalang si Mr. Quoc Cam Min. Ang lalaking to ay isang security guard sa Tan Ben District. Bago ang krimen ay tinulungan pala nito si Lethan Van na makapagrenta ng isang dental facility. Si Mr. Min na mismo ang nagbayad sa renta at saka na niya ito pababayaran kay Van. Pero hindi na niya nasingil pa ang babaeng to. Dahil isang araw ay bigla na lang nakaramdam si Mr. Min ng matinding pananakit sa tiyan at doon na din ito pumanaw sa ospital. Katulad sa naunang biktima ay ninakaw din ng babaeng to ang nakatagong pera ni Mr. Min na nagkakahalaga din ng mahigit 900,000 Vietnam dong. At isang buwan lang matapos kay Mr. Min ay sunod naman niyang biniktima si Mrs. Hin Van Din. Ang nakababahala ay ina ito ng ka-live-in niya na si Quang at ginawa ni Van ang krimen habang wala si Quang sa bahay. Ninakawan pa niya ang biktima ng 2.8 million VND. Katumbas ito ng mahigit 6,300 pesos. Ngunit hindi lang pala panloloko at pagnanakaw ang pakay ni Van sa mga biktima niya, kundi nang bibiktima din siya para makapaghiganti sa mga naging kaalitan niya noon. At isa na dito ay si Lee Van Cam. Kapatid ito ng second husband niya noon. At noong February 24, 1999, ay nakiusap si Van Cam sa kanya na turukan ng painkillers ang nabaling daliri nito at naging pagkakataon na ito ni Lethan Van para makapaghiganti. Hinaluan niya ng lason ang itinurok niyang painkillers, kaya sa araw ding ito ay isinugod sa ospital si Van Cam at doon na din ito pumanaw. At sa taon lang na ito, 1999, ay sunod-sunod ang mga nabiktima ni Van. Niloloko muna niya ang mga ito sa kanya tatapusin at nakawa ng pera, mga valuable na gamit at property. At sa mga bago pa lang niya nakilala ay gumagamit naman si Van ng alias para hindi siya matrace ng otoridad. Sunod naman niyang nabiktima si Ho Thi Mong Dao at nagpanggap si Van na isa daw siyang doktor para ma-scam niya si Dao. At pinangakuan pa niya ito na tutulungan sa paghahanap ng trabaho. Subalit, noong sabay silang kumain sa isang noodle shop, ay bigla na lang nananakit ang tiyan ni Mong Dao.
Hinaluan pala ni Van ng lason ang kinakain nito. Pero sa ospital ay agad pang nabigyan ng emergency treatment si Mung Dao, kaya ito ay unti-unti na sanang nakarecover. Pero si Van ang nagbabantay nito sa ospital. At dito ay muli na naman niyang nilason si Dao hanggang sa tuluyan na itong pumanaw. Huli namang nabiktima ni Van sa taong to ang nagngangalang Vo Ho Kiem. Tinapos niya ito para lang makuha niya ang motorbike. Una ay mga kakilala lang ang sunod-sunod niyang biniktima. Subalit taong 2000 ay nambiktima na si Van ng mga kamag-anak. At 3 ang kanyang mga niloko at nilason. Kalaunan ay lumisan din ang mga ito. At ito ang simula na nagduda na ang mga pulis. Hanggang sa nakumpirma nila na may ugnayan pala ang mga nagdaang pumanaw kay Lethan Van. Una ay inaresto nila si Van sa sinapit ng kanyang mga kamag-anak at nakuhaan din siya ng 2.8 gram na cyanide. Subalit, ang kemikal na ito ay hindi nagmatch sa kemikal na natagpuan sa mga internal organs ng mga kamag-anak. Kaya dahil dito, pinalaya nila si Van sa pamamagitan ng pagbayad ng bail. Kaya mas lalo lamang madadagdagan ang mabilang ng biktima. Pero, kaya pala hindi nagmatch ang cyanide sa kemikal sa sistema ng mga biktima. Ito ay dahil ang cyanide kapag na-ingest na sa katawan ng tao, ay natitrace lang pala ito 1 hanggang 2 araw. Pagkatapos ay mawawala na ito o ma-decompose. At sa kasong to ay late nang isinagawa ang chemical testing sa mga biktima. Sadyang pumabor lang kay Van ang pagkakataon. At noong March hanggang August 2001 ay nadagdagan ng 4 ang kanyang mga biktima, na puro lang niya mga kakilala. Pero walang kaalam-alam si Van na sekreto pa rin siyang iniimbestigahan ng mga pulis. At napagdesisyonan na rin ng police department na emerge ang 2 kaso kay Van. Una ay ang illegal possession of toxic substances at murder and robbery. Kaya noong October 9, 2001 ay muli na namang naaresto si Van under temporary detention habang patuloy pa ring iniimbestigahan ang kanyang kaso. At nagpakalat na rin sila ng mga investigador sa 3 probinsya kung saan pumanaw ang mga suspected victims ni Lethan Van. At nakumpirma nila na si Van talaga ang huling taong nakasama ng mga ito bago pumanaw. Marami namang nagulat sa insidenteng to dahil isa pang babae ang person of interest. At higit sa lahat ay kakilala pa ang mga biktima. At hindi rin makapaniwala ang karamihan dahil ang pagkakakilala nila kay Van ay napakabuti nitong kamag-anak at kaibigan. Sunod na mga inaresto ng mga pulis ang ka-live-in niya na si Diu Dan Quang at kinasuhan ito ng concealing a criminal. Una ay naging matigasin si Van sa interrogation niya sa mga investigador. Pero nung inilipat na siya sa ibang detention center, ay saka na umamin ang babaeng to. Inamin niya ang 13 niyang nabiktima at tinapos daw niya ang mga ito sa pamamagitan ng paglason niya sa kanila ng cyanide. At kaya din daw niya nagawa ang mga krimen ay dahil daw sa napakahirap na mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero maliban sa 13 niyang nabanggit na mga biktima, ay hinihinalaan din ng mga investigador na maaari din na may kinalaman si Van sa sunod-sunod na pagkalason ng 16 na katao. Dahil ang mga taong to ay mga kakilala lang din ni Van. Subalit dahil sa kawalan ng ebidensya, ay hindi makonclude ng investigation agency kung si Van ba ang may sala sa 16 na katao. Pero sa araw ng trial niya sa sinapit ng 13 biktima, ay binawi naman ni Van ang kanyang confession at paulit-ulit niyang sinabi na inosente daw siya. Nagkataon lang daw na siya ang huling kasama ng 13 katao sa huling mga oras nila. Dagdag pa niya at pinilit lang daw siya na mag-confess noon sa interrogation niya sa mga investigador. Subalit hindi nagsilbi ang mga statement niya sa trial. Ang ka-live-in niyang si Quang ay napatunayan ng guilty at sinentensyahan ng 21 years in prison sa kasong acquaintance of murder and robbery. At sa huli ay napatunayan ring guilty si Lethan Van at sinentensyahan siya ng death penalty. Matapos nito ay nag-appeal si Van ng clemency sa presidente para maibaba ang kanyang sentensya. Subalit, noong October 4, 2005 ay nireject ng presidente ang clemency request niya. Kaya noong October 26, 2005 ay pumanaw na si Lethan Van sa pamamagitan ng firing squad. At siya ang naging kauna-unahang female serial killer
na nakonbekto sa Vietnam. At binansagan din siyang cyanide witch o cyanide killer. At dito nagtapos ang kwento ni Lee Thanh Van. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Nancy Reforzado, Ray Vargas, Alia Tabay, Christina May, Lisa the Explorer from Netherlands, Maria Rivera, Ninyo Rambo Calapan, Adel Salinog, Tera Nishi Baby, Lady Isa, Eugene, Daryl Jane Talibong, Bilog Maldita, Glinda Kumawas, Lexi, Kath Advice Torres, Leah Flores, Santina, Heaven, MHTXI, at Cheryl Rose Bellones.